Isa ka bang mabuting katiwala ng Panginoon? Mapagpalang unang araw ng Marso at unang Biyernes sa ikalawang linggo ng Kwaresma, pasalamatan natin ang Diyos sa bagong buwan at sa mga biyaya at pagpapalang inilaan niya sa atin sa buong buwan ng Marso. Muli nating ihabilin sa Panginoon ang mabubuti nating hangarin sa buwang ito, lalo na ang isang makahulugan at mabungang Lenten journey na maghahatid sa atin sa dakilang pagdiriwang ng Easter Sunday. Isang mainit na pagbati po ng happy birthday sa lahat na nagdiriwang ng kaarawan ngayon at sa buong buwan ng Marso. Pagpalain nawa kayo lagi ng ating Panginoon at pagkaluban ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa mensaheng hatid ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda ng mga Hudyo, "Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas, at nagtayo ng toring bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong. Binugbog ang isa, pinatay ang iba at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong, subalit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang, Igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang, Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. Kaya sinunggaban nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Hindi nila kaawa ng masasamang tao yon. Pupuksayin niya mga yon at paupahan ng ubasan sa ibang magsasakang magbibigay ng kanyang kaparte sa anihan. at sumagot si Jesus, Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Naging panukalang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Nang marinig ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga talinhagang ito, naunawaan nila na sila ang pinatutungkulan ni Jesus. Uhulihin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang propeta. Kumusta ba tayong katiwala ng Panginoon? Tayo ba'y mabuting manggagawa sa kanyang ubasan at pinagayaman ang handog niyang kakayahan at talento para sa kanyang kapurihan? O tayo mga waldas at pabayang katiwala? O di kaya'y mga katiwalang ganid at sakim, katulad ng narinig natin sa talinhaga na gusto nang kamkamin ang mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa atin. Wala nang accountability at hindi na kinikilala ang tunay na may-ari at pinagtangkampang patayin ang mga isinugo upang mag-follow up kung merong bang aanihin. At lalo pang pinagdiskitahan at pinatay ang anak na tagapagmana upang angkinin ang kanyang mamanahin. Inggit at pagkaganid sa yaman at kapangyarihan ang nagudyok sa kanila upang gawin ang karumaldumal na krimen. Mga kapanalig, ang mga punong pari at matatanda ng bayan ang pinatutungkulan ni Jesus ng talinhaga. Ang anak na pinatay ay imahe ng Panginoong Jesus na itinakwil, pinahirapan at ipinako sa krus. Siyang naging panulokang bato ng bagong templong itinayo, ang simbahang magpapatuloy sa misyong kanyang sinimulan. Anong mga aral ang mapupulot natin sa talinhaga? Una, maging mindful tayo sa katotohanan na pawang makakatiwala lamang tayo ng Panginoon ng lahat ng bagay na tinatamasa natin sa ngayon. Sa katapusan ng ating buhay, susulitin tayo
kung pinagyaman ba natin ang mga bagay o kakayahan na pinagkatiwala sa atin para gamitin sa pagsusulong ng kanyang kaharian. Pangalawa, iwasan nating mainggit sa tagumpay, kakayahan o pribilehiyong meron ng ating kapwa at hangarin ang kanilang pagbagsak o ikakapahamak. Sa halip na mainggit, tingnan natin kung gaano tayo kabless at patuloy na binibless ni Lord para maging daluyan ng kanyang biyaya at pagkapala para sa iba. At ang ikatlo at panghuli, alalahanin natin na napakaikli ng buhay na pinahiram sa atin ng Diyos. Kaya gamitin natin ito sa paggawa ng maraming kabutihan upang siya'y mapapurihan. Kapanalig, let us live each day as if it were our last. In that way, we avoid committing sin and become fruitful stewards in the vineyard of our Lord. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo po ako ng iyong banal na spirito upang maging mabuti akong katiwala na nagusulong ng iyong kaharian dito sa lupa. Huwag ko nawang sasayangin ang bawat araw na pinapahiram mo sa akin sa mga gawaing taliwas sa iyong mahal na kalooban. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.